Yes. Yan, hello po, hello everyone. Welcome, welcome ano. So, pwede ko kayong isa-isahin kasi kakunti kayo. So, Sir Alan, Ma'am Violeta, Sir Alan ulit. Oh, namalis. Sir Joe, Pastor Don, Ma'am Jacqueline, Ma'am Jinsil, Sir Johnny. Yung alam kong busy ka yata. Ma'am Marcelina, thank you, Ma'am Grace. Sir Noel, yan, si Coach Noel, matagal kong hindi nakita, na-miss ko rin yan. Sir Pod, Sir RJ, of course, Sir Roland, si Bro sa tour, it's been a while. Parang simula nung galing ng Pilipinas, hindi ko na siya nakasama sa Zoom. Yan, and Sir Ever, good morning po dyan sa Las Vegas. No? Good morning, good afternoon, good evening. So start ko lang po yung natin no, yung boomerang updates natin. Yung boomerang updates natin very very important na marinig ng bawat isa dito, ano, sa lahat po ng license holder. Kaya gusto marinig lahat ng license holder ng boomerang. Okay? Sabi nga natin, boomerang is sabi nga isa sa pinaka most innovative, most sabi nga natin unique project in the industry na na-create ng We Are All Satoshi. Okay? So, yun nga lang, sabi nga natin, sa dami ng challenges, sa dami ng hinarap na pagkakataon na sabi nga natin, up and down yung boomerang natin. Nadidismaya tayo, nayayamot, naiinis dahil hindi natin siya, sabi nga natin, hindi natin ma-maximize. Hindi natin magawa yung dapat na magawa natin. Even though, sabi nga natin, hindi natin alam kung paanong nangyayari, kung ano ba talaga behind the scene. So which is yung kagabi sinabi ni CEO yung mga challenges. Ang dami talagang challenges. Ang ang nangyayari, okay? Every challenges sinosolve nila yung problema. Kaya lang after that may problema na namang papasok. Okay? So ang nangyayari daw as in sa pag-forward ni Boomerang, ang nangyayari ay hahakbang sila ng one step forward tapos two step backward to solve the problems. Kasi kailangan nilang hanapin yung solusyon sa bawat problema na lumalabas. Bot attacks, isa sa mga naging problema. Yung pagbablock ng blockchain sa atin, yung ibablock ang transactions natin because we are live in the market. Hinaharangan tayo ng Polygon. Kaya hindi mailabas ang another networks because every time na magte-test sila ng live markets, binablock ng mga networks kasi nga nakikita nila na para bang mawawalan sila ng business pag inalaw nila yung gagawin ni Boomerang. So, yun yung isa pinakamahirap na challenges na pinagdaraanan ni Boomerang sa ngayon. Yun yung bagay na kung bakit ready na yung tech pero hindi mailabas-labas dahil because of hindi si Boomerang ang problema. Ang problema ay nasa market. Kasi live market po ang pinanggagalingan natin. Okay? So tama nga naman ang sinasabi nila noon. Ba, sa market nang gagaling ang profit, bakit hindi natin magamit, di ba? Kung nakita natin doon sa beta version, di ba, ang ganda-ganda ng takbo, but nung naramdaman, nung nakita na nila yung massive na trading na nangyayari, even si Polygon, okay, even sa Polygon, nagkakaroon na rin sila ng limitation. Binibigyan na rin nila ng limitation ang transaction ni Boomerang para hindi makapag-trade kasi nakikita nila na yung trading yung trading sa kanilang part, okay? Yung trading sa side nila, of course, siyempre, doon sila nabubuhay, trading din, di ba? Alam naman natin at trading din ang nabubuhay ng most of the networks. Pero doon din nagkaroon ng issue. So ang daming challenges, yung bot attacks hindi po biro. Actually hindi naman yung bot attacks is to agawin yung mga profit natin or manakawan yung natin. Ang bot attacks po is kinukuha nila yung technique ni artificial intelligence, kinukuha nila yung paano nag-work si artificial intelligence through clicking o through whatever na ginagawa nila. Siyempre, alam natin maraming matatalinong tao trying to intercept this situation. So, yun yung mga challenges na ginagawa ni Boomerang, hinaharap ng team developers ni Boomerang. Okay? So, yun yung pinakang, sabi nga natin,
hindrance kung bakit tayo hindi makapag-trade. Supposed to be, dapat ngayong ang end of the month, nasa ang expect nila, we are going to be at least from 25 to 50 trades na. But eventually, dahil nga sa sitwasyon, mga challenges na hinaharap ni Boomerang, ganon kabigat ang nagiging problema. So, every time na i-up nila, napansin nyo, no? Nag-down, pag-up niya, pwede tayo makapag-trade. Like, ang daming trade. In the first 2 hours, first 3 hours, nakakapag-trade. And then the rest of it, wala na ulit. Yun yung reason kung bakit bigla-bigla na lang siyang, hindi naman siya naka-down, pero wala tayong makuhang trades. Di ba? Very disappointing. Nadi-disappoint tayo. Ang liit na nga nung profit, hindi pa natin makuha. Because parang pagka nakita na ng network na sunod-sunod yung dami ng nagtitrade, it doesn't matter kung mataas ang gas fee o mababa, nakikita yan ng third party natin. Hindi si Boomerang ang nakakita noon. Nakikita nila yung galaw ni Boomerang. Nakikita nila yung sabi nga yung movement ng website ni Boomerang, kasi makikidetect nila yon sa website, boomerang.dev. Doon lahat ng gagaling yung transaction. So, nagkakaroon ng limitation, nagkakaroon ng ginagawa ng paraan ng network kasi nakikita nila. Which is, kung tutuusin, very, very impressive sa atin, very amazing kasi meron tayong ganong klase ng system. Kaya lang, hindi naman natin sila mapigil. There's nothing we can do. There's nothing much we can do so to solve that issue. So yun ngayon yung kan. So right now at this point in time, a decision has been made. Mabigat na desisyon ang ginawa ni CEO but this is for something, sabi nga natin, for the good of everyone, no? Nagdesisyon siya, no? Sabi niya, yung market ang hirap kalaban. Yung market, kasi pag mabigat yung market, we cannot move, di ba? Sa atin nga tayo, kumbaga tayo yung mga nandito kay Boomerang, naiinis tayo kasi hindi tayo makapag-move on dahil nga waiting na ma-solve yung problema na Boomerang, wait hanggang sa nadi-disappoint lang tayo din. Ano nangyayari? Wala na tayong ginagawa. Ano nangyayari sa atin? Binabaliwala na lang natin o whatever dahil wala naman tayong magawa. So, to lift up those expectation, to lift up those natin, no? Nag-decision si CEO na instead of moving forward si Boomerang, okay? This is really natin, no? Nasabi ni CEO, i-refund na lang ang license. Okay? So, yun yung natin. Mamaya may question and answer tayo, don't worry. Pero yun ang decision niya. Mabigat na decision, but this is not saying that Boomerang is a failure. Okay? This is not saying that Boomerang is a failure. It's just that ang gagawin nilang plano is to rebuild Boomerang. Lalabas nila si Boomerang 2.0 in another way. Okay? Kaya lang, para magawa nila na ma-solve nila yung problema ng lahat ng ganyan yon, kailangan nilang sabi nga, isarado muna si Boomerang temporarily. Kumbaga, hindi siya mawawala. Kaya kung sino man sa inyo nagtitrade ngayon, may nakikita kayo yung anong messages, parang alam niyo yun, yung pagka nag-404 na, di ba? Yung mga tayo takot, di ba? Yun yung takot natin. Nag 404 na, ibig sabihin wala na yung company natin, babay na. Okay? So in this situation, hindi po nawala yung company. Magkakaroon po tayo ng Boomerang 2.0, okay, which is papaliwanag ko mamaya. Pero ang tungkol do sa refund, the refund is we will going to get our 1x. Kumbaga, unfortunately, okay, nag-expect tayo na maganda pero ang pinakamagaling dito, walang mawawalang pera sa atin. If naisip nyo na nag-intay tayo ng matagal, okay, that's part of the process, but that's the part na pinilit isolve, na pinilit bigyan ng paraan na ma-solve yung problema, kaya lang talagang So, ang ginawa talaga nila, ang naging decision ni CEO, for us to be able to move on, okay? Kasi bakit? Dahil marami naman tayong product and was, okay? Marami naman tayong pwedeng natin. Capital 3.0 is there. Mamaya, bibigyan natin ng linaw kung ano yung Capital 3.0, pero yun ang reason. Para at least makita natin yung ibang opportunity kasi nakapokus tayo kay Boomerang, na-frustrate tayo kay Boomerang, nawalan tayo ng gana kay Boomerang, si Boomerang na lang. Nakalimutan natin na may Bitcoin code. Ngayon may 9Pay, may Capital 3.0, may miners, may node.
ang dami po nating kwan. Si Boomerang ang nagpapabigat sa atin, hindi tayo makamove on. But sabi ko nga sa inyo, ginawa naman ng developers ng lahat sa development sides yung paraan, try to solve the issue. Kaya nga lang hindi talaga mag-move on dahil live markets po ang kalaban natin. In the live markets. Talagang pag live markets talaga alam natin na. So yung market natin, tayo mismo, kayo, di ba? Pagka hindi maganda ang market, di ba? Hindi tayo gumagalaw, pinababayaan natin. So this is the time. So para maibsan o para mawala na yung, sabi nga natin, mabawasan yung load ng pagiging frustration natin o whatever, for now, i-hold niya si Boomerang and then i-release niya si Boomerang 2.0. Okay? Pero, para dyan, para walang hinanakitan, sabi nga natin, walang mawawala, ibabalik po o i-refund ang ating license. So, ibabalik po sa atin yung 1X. Okay? Siyempre, ang tanong, paano ba ibabalik yung 1X? Okay? So, ibabalik po ang 1X sa atin with a process of 100 days refund program. So, ano yung 100 days refund program? Yung 100 days refund program is you will be able to get 1% a day of your license. So, ibig sabihin, in 100 days, balik na po sa inyo yung 1X ninyo. Okay? So, yun po yung ways on how the refund goes. So, ganito po yun. So, lahat po ng sabi nga natin mga passive income earner, yung mga nag-boomerang lang, di ba? Yung mga trading lang ang hinabol, you will be able to get everything. Sabi nga natin yung 1X mo. Makukuha mo yung 1X mo. Pero, of course, 1% a day. And ito po ay in the form of BTC20 USDT. Hindi po TRC20. Ano yung USDT BTC20? Yun po yung sa ecosystem natin. Okay? So, yun po yung reason. Okay yun, sir. Hello? Mamaya tayo mag-question and answer, Sige, continue po, sir. Okay. So, BTC20, 1% a day. Saan natin makikita ang refund natin? Okay? Ang refund natin, nakikita natin sa WAS account. Magkakaroon po tayo ng isang slot doon na makikita ninyo yung refund nyo 1% per day. It doesn't matter how much ang license ninyo, 10,000, 100,000, you get 1%. Okay? Ngayon, meron po yung catch o meron po yung rules. Okay? If, halimbawa, kumita kayo sa affiliate, okay? Kumita kayo ng $50, $10, $100, so whatever na kinita sa affiliate, babawasin na po yun. Ibig sabihin, naging income na po natin yun. Babawasin na po yun doon sa puhunan natin. Okay? So, ibig sabihin, pag $500, kung nagkaroon ka ng matching bonus na ng direct referral or matching bonus na $100, so that means $400 na lang makukuha mo. And then you get 1% daily in BTC20 USDT. Nakikita po natin sa WAS. So, yun yung refund process. Okay? Alam ko marami na kayong tanong, but sandali lang, tapusin lang natin. Okay? So, pagka na ganun na, sabihin, 100 days refund program, kasi hindi naman po pwedeng ibiglain. Alam naman natin, company must move on. Company have to do something para din naman sa community. Pagka ginawa natin ng biglaan, then we will shut down the company, di ba? So this is fair, sabi nga natin fair exchange. Kasi ang daming plano, magandang future na meron na gusto ni CEO. So yun yung natin, yun yung ways to move on, okay? Being fair sa lahat, sabi nga natin, kung kumita ka ng konti sa affiliate, bawasan natin ng konti yung puhunan mo because it was considered as your earning. Okay? So, ang tanong, siguro, ang susunod yung tanong, paano yung kinita ko na sa trading? Okay? Lahat po ng kinita nyo sa trading, wala na pong magagawa ang company. Bakit? Kasi nasa wallet na natin. So, lahat ng nasa wallet na nyo, it's yours. Hindi yun kasama, hindi yun i-deduct sa refund. Okay? Ang i-deduct lang po yung kinita natin sa affiliate. Ganun lang kasimple. Okay?
So lahat ng nasa wallet nyo, sa inyo na yan, no problem of course. Actually, kung iisipin ko nga ngayon, pwede nang wala na ngayon yan, o napa na natin, nagastos na natin, or na-enjoy na natin sa ibang bagay. That's the point. So no access na tayo doon ang company. So yun lang sa WAS. So yun po yung ways of refund. Okay? So bibigyan lang natin ng emphasis yung Boomerang 3.0. Okay? 2.0. So i-relaunch po si Boomerang 2.0. Ang plano ni CEO, pagka lalabas ni si Boomerang 2.0, hindi na siya sa ibang network. Sa network na natin. Sa BTC 20 network na siya gagawin. Okay? Tayo na ang magpo-provide ng liquidity, tayo na ang lahat. So wag sabihin, yung tech ililipat natin sa wala ng restriction. Bakit mawawala ng restriction? Kasi atin na yung network. We can do anything. Okay? Dahil dyan, sabihin, tayo na magti-trade na tayo. Sabi nila, in 3 to 4 months, ilalabas nila ang susunod na version ni Boomerang, which is Boomerang 2.0. Okay? Ilalabas nila yon in a beta version. Beta version, actually, yung beta version na yon, hindi yun kan, hindi naman yun, sabi nga natin na katulad ng ginawa natin on Boomerang 1.0. Okay? Ilalabas ang Boomerang 2.0 sa natin sa BTC blockchain natin. Tapos pag nilabas ang tag dito, ang beta version, lahat ng license holder ni Boomerang bibigyan ng free flash loan or free allowances or free profit ceiling. Hindi ko alam kung ano yung magiging process, but either of all those things na minention ko ay isa sa pupwede natin. Bibigyan kayo ng free na sabi nga natin pang trade kay Boomerang. Okay? Free ninyong mati-trade. Of course, papasok sa wallet niyo yung natin, then inyo na yung profit. And tayo ang magdi-decide, the community will decide kung gusto natin bang ituloy si Boomerang o hindi. Pag lumabas na si Boomerang 2.0, itutuloy ba natin? Paano natin tayo magdi-decide? Dahil nga, diba, down na tayo, or we are a decentralized autonomous organization, meron na po tayong voting. So yung voting ang magdi-decide sa atin kung gusto pa nating ituloy si Boomerang. Pag nag-decide ang community na ituloy si Boomerang through voting, and then magbibenta na ulit tayo ng license ni Boomerang. If not, then Boomerang will go away for good. So tayo ang magdi-decide na ngayon kay Boomerang 2.0. So imagine nyo, kayo may mga BTCC kayo, di ba? May mga mga nagma-miners kayo, nagma-mine kayo. Okay? Imagine na kayo magiging flash loan provider sa Boomerang 2.0 natin. Ibig sabihin, yung BTCC nyo, yung mga USDT BTC 20 nyo, pag nilagay nyo sa pool, ibig sabihin, ginamit nyo sa flash loan, may kinikita na 0.5, 0.2% o whatever na percent, hindi natutulog. Okay? So another way. So sa lahat po na itong ginagawa na to is to boost up also our blockchain and our own token, which is our baby, which is the Bitcoin code. Imagine niyo pag tumaas si Bitcoin code dahil sa gagawin na to, tumaas ang value ni Bitcoin code up to $500, $1,000, sino po ba ang makikinabang? Tayo din lahat. Okay? So, yun po ang plano kay Boomerang. Boomerang is not going away. I-rebuild lang siya in our blockchain. And tatawagin na siyang Boomerang 2.0. But, hindi siya ilalabas sa market without the decision of everyone. So, tayo pong lahat na magde-decide. Unfortunately, hindi po natin tinatawag na failure ang nangyari kay Boomerang. It's just that they want to face those challenges na hindi naaapektuhan ang community. Kasi kapag ka naaapektuhan ang community, alam natin na kung ano-anong lumalabas, di ba? Sabi nga natin, lahat na ng klase ng marites narinig na natin about Boomerang. Okay? Being a scam, being a whatever. Oh? So, kaya ganun ang ginawa ni CEO, mabigat na desisyon because alam niya na nagwo-work si Boomerang, alam niya na maganda si Boomerang, kaya lang because of those challenges ang naaapektuhan the community.
So para pa po mawala yung apekto sa community, mawala yung agam-agam ng community, which is, no, grateful tayo kahit saan tayo magpunta pag sinabing scam ng company, babay ng pera natin, di ba? Dito po ibabalik po yung pera natin, 1x. Okay? Hindi po yan nakikita sa ibang company. Because CEO is yung vision niya sa dito sa atin, yung vision niya na maging maganda lahat ng buhay ng mga member ng community because of the opportunities na meron siya. Yun po yung gusto niyang mangyari. Okay? So ganun ang pinakang process natin. Okay? So yung process natin, remember, refund ninyo is in BTC20 USDT. Siguro tatanong ninyo, paano po ba yung paano ko magiging kanya, gumagana na ba yung bridge or whatever. Okay? So madali lang po 'yon. Lalabas na kung gusto niyo po ibebenta niyo yung USDT ninyo, gusto niyo maging TRC20, lalabas na po yung P2P platform natin. So you can buy sabi nga natin, you can swap your USDT BTC20 to USDT TRC20 and then you can spend. Okay? So ganun lang po kasimple. Ngayon, baka tanong ninyo, sabihin niyo paano namin makukuha to? Paano saan natin kuhan, ba? Ang tanong natin dito is, ang pinakamagandang sagot dito is, sabihin natin, let's say meron kang $1,000, di ba? So araw-araw may 1% ka, that is $1, I think, $1 a day. Gusto mo nang i-swap, you are entitled to swap your USDT BTC20 to TRC20. And then if you want out, ayaw nyo na kay WAS, that's okay. Basta ibenta nyo lahat yung gusto nyo ibenta, then it's okay. Walang problema. Wala pong pilitan, wala pong kahit anong. Ang importante lang po dito is ibabalik po yun sa inyo kung ano man. So decision making is still yours. Wala po kayong kung dito na obliged kayo na i-swap sa ibang project, i-oblige kayo sa swap sa ibang product. Wala pong ganon. You will receive your refund in such a way na pwede nyong i-swap at tapos kung ayaw niya na, you want out, you want quit, that's okay. So wala pong palitan. Okay? So yun po. Ngayon, may bagong rules in terms of buying products si We Are All Satoshi. Okay? Paano yung rules? Ang mangyayari po ngayon, let's say, di ba meron tayong 9Pay, meron tayong Bitcoin Code, meron tayong wala nang Boomerang. Oh. So yun halimbawa yung dalawang yun. No? If you want to buy or if someone will join the company, they want to buy the products, right now, there is rules kung paano kayo bibili ng products. It should be 60-40 ang hatian. Ano yung 60-40 na yun? That means 60% USDT TRC20 and 40% USDT BTC20. So ibig sabihin po, hindi po kayo makakabili ng product kung wala kayong BTC20 USDT. Okay? So yun po ang way natin ngayon. 60% USDT TRC20 and 40% BTC20 USDT. So yun na yung way natin. I believe this will be implemented starting Monday or next Monday. I don't know yet. But of course, i-announce naman yan ni CEO sa atin. Magbibigay uli yan ng announcement kung kailan niya ibibigay. So yun po yung plano niya. And then of course, after that, okay, sabihin na natin ko na we are moving on. Lalabas na po yung isang project na matagal na gusto niya nang ilabas, which is already in the market, is already working. Kaya lang niya hindi inilalabas yon just because he is holding to his word na hanggat hindi tapos si Boomerang, hindi niya ilalabas yon. Kaya lang nga, sabi nga niya, bakit ko pipigilan na isusolve ko yung problema na ito, gumagastos ako ng malaki para ma-solve yung problema ni Boomerang, samantalang kung ilalabas ko tong bagong project na to, okay? Hindi po obligasyon na mag-join kayo, nasa sa inyo po 'yon, no? Yun po ang ibig sabihin nun. Ilalabas niya 'yon, hindi siya kapareho ni Boomerang, walang katulad si Boomerang, the best si Boomerang, pero the best din itong product na to. Sinabi niya.
and this is ready. Nasa mga market, nasa trading houses na daw to or whatever, ginagamit na. Okay? So live na. Kaya lang, syempre dahil nga doon sa word niya, sinabi niya na hanggat hindi ayos si Boomerang, hindi niya ilalabas. So right now, since inaalis niya na yung burden sa atin para makamove on na tayo, okay? Tulad na sinabi ko, wala nang pong pilitan to. It's all up to you. Sinasabi ko lang sa inyo that there's another opportunity which is called Dodo or the ano to? Ano tawag sa trading na to? Kalimutan ko tawag. Ano ba? Index trading. Yan. So, index trading platform po ang Dodo. Dodo ang tawag niya. Okay? So, index trading platform. Okay? So, ngayon, kasama din yan ngayon sa DeFi products natin si Dodo. Ngayon, kaya lang, kung gusto niyo mag-join kay Dodo, okay? 60% TRC20, 40% BTC20. So, yun. Hindi ko po alam kung magkano mga packages. Hindi ko alam kung paano nag-work. Hindi ko pa nakikita. As in per word pa lang nasabi niya, but of course sabi niya there will be trainings in the next coming days. So iti-train daw niya kami kung paano nagwo-work si Dodo. So of course, kung ano yung makikita ko, yung personal opinion ko, sasabihin ko sa inyo kung okay sa akin o hindi. Of course, I am honest. I am the sabi nga natin, telling you the most honest thing na kaya ko sabihin sa nakikita ko sa company. Hindi po ako bias na kakampi ako ng company, no. Mas po ako na gusto ko makita yung kung talagang this is good or not. So I can sabi nga, I can conclude pag nag-training na kami. Okay? Kayo ang unang makakaalam, bakit ang hindi? Kayo yung gusto kong unang makaalam. So, hintayin lang natin yon in the next coming days. Ilalabas na daw niya si Dodo, which is another opportunity natin. And besides, okay? Kung nakikita nyo ang opportunity kay Capital 3.0, okay? Si Capital 3.0, hindi po siya part ng DeFi products natin. So, mangyayari lang ang DeFi products natin, Bitcoin Code, 9Pay, and Dodo. And then, Capital 3.0 at saka Take Capital, hindi po sila part ng DeFi products. But Capital 3.0, sabi nga natin, sa bagay, kung hindi nga natin naiintindihan ang ways kung paano nabubuo ang isang token, bakit ba lumalabas yung token, bakit ba nag-a-ICO yung token, diba? O bakit ba may white paper yung token, yung mga token na lalabas pa lang dahil nga magbubullrun. This is the chance natin na makapasok tayo from sabi nga natin, hindi from the beginning of the ICO ng token, but bago pa lang i-propose ang ICO token, bago pa lang gawin ang white paper, lahat po ng due diligence ginawa na to make malamang legal yung company na yon at magiging good project. So dun po kasama si Capital 3.0. Yun po ang purpose ni Capital 3.0. Kung matatandaan ninyo, okay, bibigyan natin ng example, okay? Solana. Kung may nakikilala nyo si Solana, okay? Solana, nung lumabas yan ng 2018, 2017, okay? O 2016, 2018, something. Okay? Nung lumabas yan si Solana, ang price po niyan, parang 25 cents. Something like that. Pero bago ilabas yan, may price na yan na 20 cents. Doon sa price ng 20 cents na yon, sipin nyo, naging 25 cents, bago ilabas sa ICO, then doon pa lang may hawak na kayong token na Solana. Ganon po yung purpose ni Capital 3.0. Bago pa lang tayo meron na tayong hawak na token na yon, tapos ipapalit na lang natin. What if, kasi nung nangyari kay Solana, parang 200x ata ang nangyari. From the time na nakakuha ka na ng token, tapos from the time that it was launched, ang presyo niya na is mag 50 times, mag 100 times. That is your profit already. Ganon po yung opportunity na ibinibigay sa atin ni Capital 3.0. So which is really an amazing opportunity as well for us to be a part with. So ngayon, yung 100 days program natin, if you want to, if you decided to, okay, nasa sa inyo na po yun. Okay? So yung pong sabihin naman natin pagdating do sa BTC20 at 6040. So ngayon, saan ba tayo kukuha ng BTC20? Imagine, di ba, nagmamine kayo ng BTCC. Pwede nyo iswap yun ng USDT, BTC20, and then ibenta nyo sa labas. You can name your price. So it's up to you pa rin. So business is business. Of course, di ba?
That's how business goes. Kailangan natin kumita. Nasa sa inyo po yan. Pero kung isuswap po natin yan, pwede 1:1, pwede kayong mag 1:2, nasa sa inyo na po yan. And also, another thing, excuse me, makati ang ilong ko. Okay. Pero, kung halimbawa, wala kayo talaga kayong mabila ng BTCC, okay? There is another way na gagawin po ang ating CEO. Magkakaroon na po tayo ng button in our WAS accounts na you can buy directly to your WAS account BTC20. 1:1 ang kanya. 1 TRC20, $1 TRC20, $1 BTC20. No fees ang pagbili niya. So, makakabili na kayo doon. So, if you have team members na magjo-join, kailangan ng BTC20, meron silang TRC20, then you can buy it there. So, ganun po kaganda. Ganun niya, sabi nga natin, ganun kadali, binibigyan niya lahat ng paraan. Hindi, pero mas alam niyo ba kung ano ang magiging magiging tulong sa atin kapag meron tayong 60/40. Okay? Yung pag-boost up ng BTCC natin, yung price natin ng BTCC. Yung price ng BTCC pag tumaas yan, actually the prediction, di ba? Remember, this is our first anniversary. 1 year old na po si BTCC. 1 year old. Imagine in a 1 year, imagine nyo, nakaabot na siya ng $80 all-time high. In 1 year, naging stagnant lang siya doon sa 60, 65, dahil sa dami ng nagbibenta. Isa pa, si Boomerang lang ang tinitingnan natin. Lahat kayo, hindi ko naman sinasabing ano, pero 90%, especially dito sa team natin, 90% of you, ang kilala lang si Boomerang. Siyempre, nag-expect tayo. Alam ko, hindi ko naman inaalis sa inyo na nagkaroon tayo ng expectation. Ako mismo, ang laki ng expectation. Sa mga leaders, maniwala kayo, hundreds of thousands ang profit ceiling nila, pero di ba? Hindi ko siyempre kasi they are leaders, okay? Meron silang kinikita sa affiliate side. But for us na sabi nga mga passive income earners is siyempre iba yung effect. Naintindihan ko 'yun. Sabi ko nga I can yung ano ba tawag doon? Damayan 'yon. Kaya ko, nararamdaman ko yung nararamdaman ninyo kasi parehas tayo. Especially ako nag-present sa inyo, and I know and I expect that it will be delivered like that. Kaya lang siyempre hindi nangyari, so yung but again, very very grateful pa rin tayo na walang nawala sa atin. Lahat ng nagre-request na ibalik na yung pera, now is our chance. Now is our time. So, di ba napakaganda na meron kayong company na saan kayo makakakuha ng company na after ilang buwan, wala na, babay na. Biro tayo, ibabalik po sa atin yung pera natin. Okay? So, yun po ang ating special announcements. Kaya gusto kong nandito lahat ang mga license holder. But of course, yung mga manonood nito, I hope naintindihan nyo, malinaw sa inyo. Kung may tanong man kayo, you can directly message me. Alam nyo naman, may mga dati tayong grupo, kung mga friends ko kayo sa Facebook, sa WhatsApp. So, any communication sa Telegram, message nyo po ako directly, then sasagutin natin ng tanong ninyo kung saan man kayo manonood nito, anong oras, anong panahon man kayo manonood nito. Very important na kung gusto nyong malaman yung mga dapat nyong malaman. But for now, yun po yung mga updates natin na meron tayo. So, another opportunities are coming. Capital 3.0, we already have an allocation. Ano po bang ibig sabihin ng allocation na yon? Meron na po tayong project na ready na. Okay? In the next 12 to 15 weeks, lalabas na yung project, and then of course, dapat nakaipon na tayo ng 3.0 token. Kasi yung 3.0 token, ang isuswap natin dun sa project token. So, paano ba yun? Halimbawa, di ba mayroon tayong 2% a day daily compounding kay Capital 3.0. So, kumikita po yung pera natin 2% a day. Pero hindi po dollar ang kinikita ng ating 2%. Hindi po USDT TRC20, kundi
3.0 token. So kumikita po yung 3.0 token, tapos pag kumita ng 3.0 token nyo, nakaipon kayo, let's say kung $500 ang ang package nyo, that means it's $2,500 3.0 token. Okay, so yun po yung 3.0 token. Then, kapag may allocation na, pwede mo nang iswap yun sa project token. Let's say Solana ang tawag ng project natin. Okay, so dumating si Solana, let's say 10 cents dun sa paglabas ng allocation natin. Nagkaroon tayong allocation, binigyan ka allocation for $2,500 worth of Solana, bibigyan ka in 10 cents. So that means that's the number of token na meron ka kay Solana. Ilan yun? 2,500 times 0.10. So that means parang mga 5,000 at 10,000 na Solana token. And then pagdating ng ICO ni Solana, okay, naging 25 cents. So that means it's a 3x of 2.5x or 1.5x agad, no? Eh what if naging $1? So that is 10x of your profit. So yung $2,500 worth of Solana mo, magte-10x yun. That is $25,000. Yun po yung potential na meron tayo kay Capital 3.0. Ganun kaganda yung 3.0 natin. So, yun yung isa sa pinako natin. And then, of course, Dodo, nasaan ba si Dodo? Nandiyan na. Yun yung pinakangko natin. Dodo, hindi ko alam kung paano nag-work, but I am hoping na maging okay na ko siya. Sabi niya, it's working now, we can trade now. Kaya lang hindi pa dyan nilalabas, we will do the training, and then yun po. So, yun po yung mga inabot nating ipo-post ko pa rin yung video ni CEO kagabi. At least marinig niyo sa kanya mismo yung mga pinagsasabi ko. Kung may kulang man ako sa sinabi ko, I'm so sorry, hindi ko natakil lahat, but you can ask me, pwede ko ipaliwanag sa inyo. And then kung may naman, kung meron kayong hindi maintindihan, sabihin niyo rin sa akin. At kung may mali ako, of course, I'm willing to be corrected, okay? Hindi ko po nakuha. Pero at least yun yung pagkaintindi ko sa buong sinabi ni CEO kagabi. At hindi lang po kagabi we have the leaders meeting as well. Bago siya nag-announce kagabi, so ni-repeat niya yan. So yun po yung pagkaintindi ko. So those are the ways na nakapagkasabi ni CEO sa atin. So ngayon, magkakaroon po tayo ng question and answer. Sasagutin ko po ng hanggang sa makakaya ko. Kung wala po ako may sasagot, hahanap po ako ng sasagot sa akin at babalikan ko po kayo. Pero sa ngayon, I'm really grateful na sabi nga natin, yung even though matagal na yung pinaghintay natin, but ang kagandahan, sabi nga natin, walang nawawala. Okay? Walang nawala at walang mawawala. We will be here in the next 10 years, in the next 20 years, the company will exist. At mas marami pang project na parating. But for now, of course, the only way to move on is the only way to move forward is, of course, letting go. Okay? So for now, masakit, malungkot, but we have to be grateful that on the other side of that, tingnan natin yung other side of it. Huwag na nating isipin yung sana kumita na ako ng malaki doon kung doon ako nagpunta. Okay? I understand the feeling, I understand the sabi nga natin, but siyempre, pare-parehas naman lang tayo ng Ang point dito, I'm really grateful na in my team, nandiyan kayo, walang mawawala, sabi nga, walang sisihan, okay? Even though we all know, lagi ko naman sinasabi sa mga meeting natin, do not invest money that you cannot afford to lose. But this time, we all thought na sabi nga natin, pwede nang nawala na, nag-move on na, di ba? Ang dami sa team natin na hindi na sila nagpaparamdam, wala na, nag-move on na sila. But of course, kahit pa sabihin mong nag-move on na sila, gusto kong makarating itong video na to sa nila, marinig nila, na pagbukas nila ng WAS account nila, makukuha pa rin nila yung pera nila. Because yun yung pagiging ng CEO natin, that this is, sabi nga natin, this is the first time in the history of a network marketing or affiliate marketing na kapag nawala na yung project or hindi naman nawala o nasira yung project or whatever happens to the project, babay na lahat yung pera natin, di ba? So yun po. So I will open the question and answer na po. Raise your hand para hindi tayo sabay-sabay. Pero kung wala naman nagtatas ng kamay, pwede kayong magsalita. You can unmute yourself. So thank you so much for listening po. And yun,
Yun, I'm still, yung sabi ko nga sa inyo, I'm still grateful. So, okay, go ahead, Pastor Don. Bro, confirm lang, bali yung kailan mag-start yung ano natin, yung 100 days? Ang sabi niya kagabi, it probably pag hindi ngayong Monday, and next Monday. Okay, so tapos doon sa WAAS account namin siya mapupunta as BTC20, USDT BC20, BTC20. Yes. Tapos yun bang matatanggap na yun, hindi ko lang masyadong ano kasi may Mm. ginagawa din ako dito sa PC. Okay lang, okay lang. Paano siya i-convert into I think USDT natin na Okay. TRC20? Parang meron siyang ano, meron siyang swapping. Meron tayong two ways, okay? Ang two ways natin is, of course, tayo, kung gusto kong bilhin yung USDT mo, di ba? Pwede kong bilhin, tapos meron ka na. Or, lalabas na yung P2P platform natin na pwede ka na mag-swap from BTC20 to TRC20. So may P2P platform na tayo. Meron na meron na din kasi tayong wrap Bitcoin, okay? In our blockchain. So wrap Bitcoin is already included in our blockchain. So we have 2 tokens now and there will be coming more. So wrap Bitcoin is ready. Sabi nga natin. So yun. Meron na dalawang way. Yun yung dalawang way. We can talk or you can wait for the P2P platform which is probably going out na rin in the next 2-3 weeks kasabay ni 9Pay. Mm. Oo. So yung parang yung magiging parang swapping natin yung P2P, no? Yes. Parang swap app natin. So Yes. wala pa siya dun sa talagang parang website na app or sa parang DApp na nakakonect doon sa ating BCT20, BTC mining, no? Parang wala doon. Wala pa doon pero pag hindi ko pa alam kung how the P2P will work pero definitely it will be the same like parang sa Binance or sa OKX, diba may mga P2P platform naman sila. So ganun din lang Mhm. siguro yung kanya. Wala man ako So, nakikita ng ibang function na kan. oo, so yung BTC20 na makukuha natin na pupunta dun sa WAAS is able na mapambili natin siya ng ating BTCC actually parang ganon. Pwedeng if ever Yes, gusto kong bumili ng BTCC, yung BTC20 USDT, pwede natin siyang ipambili ng definitely. BTCC. Yes. Kasi ang ano So, yun, halimbawa kung may BTC nasa WAS ka na no, yung may BTC20 ka na USDT sa WAS, okay? I-move mo lang yun sa MetaMask mo. I-transfer mo sa MetaMask mo from WAS to your MetaMask and then yung withdraw. yung swap function natin sa DApp ng BTC20 o ng mining natin, may DApp tayo, di ba? Mhm. May swap function yun, pwede mo nang i-swap yun ng maging BTCC yung USDT mo. Copy. Okay. Thank you, bro. Okay. So any more question po? Sir Joe, go ahead. Sir Joe? Yes, sir. Good evening. Kilala mo na siguro yung pangalan ko. Oo nga, kilala ko na nga. Dodo. Dodo. Tama ba yon sa pupuntahan natin? Tama yan, sir. Dodo Index Trading Platform. Ganito. Bigyan lang kita ng slide. Slide lang. Mayong gabi sa imo. 2020 pa yan, sir. 2020 pa yan, sir, actually ang Dodo eh. At maganda yan, sir. Kasi kung yan ang 3.0 na pupuntahan natin, paano, ito yung tanong ko. Hayaan mo na yan si Dodo na yan. Ang tanong ko, sir, halimbawa, yung refund na yan, 100 days. Next year, Monday, okay. 100 days. Kung halimbawa, hindi mo siya kukunin. Ano Yan, ang chance? maganda yan. Pag hindi mo kukunin, sir, nandun lang sa SAWAS account mo. Kung halimbawa, bakit kailangan na pupunta sa SAWAS account na hindi ko naman siya kailangan? Hindi kasi, sir, yun yung way para makapagwan tayo, para mabigyan ng refund. Kasi, sir, kung iisa-isahin natin, alam mo, ikaw, kukunin ko lang ang wallet address mo, kukunin natin itong 20 address ng marami, it's going to be a lot of work. Samantalang meron naman tayong database wherein nandun naman pati yung computation, yung lahat ng nandun lahat yung records of
kung natin, Okay. di ba? Okay na. Okay na. Wag na, Oh. inaano lang kita eh. Yeah, sir. Alam ko yun. So, Alam ko yun, sir. oh, Ganito. oh, Yung ibig kong sabihin, ganito. hmm. Ganito kasi. Sige, sir. Pwede ba i-convert yan sa Dodo? Yes, sir. Pwede. Yan. Pwede yan, sir. Ganito. Okay? Kasi ganito rin lang naman eh. Sir, tama, Kumbaga, sir. sa ulan, basa na tayo eh. Kaya nga, sir. Yan. Magpakabasa-basa na tayo. Ah. So, Kung ganito, sir. talo-talo. Ganito, Ganun lang sir, yan. ang way. Ganito, sir, ang way Hmm. para ma-convert mo yan kay Dodo. Okay? You Okay, need to sige. have, you need to have 60% USDT TRC20 and then 40% nakuan. So depende sa package. Let's say I don't know kung anong package, no. Let's say $500 package yung Dodo. Sabihin na natin, license o whatever ang tawag nila doon. Okay? So Oh. dapat meron kang since meron ka ng BTC20 sa loob, so ang kailangan mo na lang yung 60% na TRC20. So ngayon, kung gusto mong gamitin yung Dodo mo, okay? Talk to me, ibenta mo sa akin yung USDT BTC20 mo, gagawin nating TRC20 and then ibabalik mo sa iwas para makabili ka ng Dodo. Ganun ba yan, sir? Kaya, so far, may 4 million pa tayong habulin kay Dodo. Kasi 4 Yeah. million na lang natitira sa 1 billion nila. Okay. Kaya okay. yun yung mga tanong na gusto kong itanong sa'yo. Okay. Kasi kung tutusin, nagantay na rin lang tayo ng ganito eh. Yeah. Why not wait for another year? Yes, sir. Give them chance. Wag nating i-pressure yan si Chavez. Maganda naman yung pupuntahan natin. Yes. Yung isa pa, Okay. yung 3.0 na token na yan, yung 3.0 na sinasabi mo, Solana ba yan or wala pang definite? Wala pang pangalan, sir. Ito yung, kumbaga, yung Capital 3.2 natin, yun yung project wherein maghahanap si Chavez ng project na bubuuin pa lang or sabi nga naka-ready na, kumbaga parang ila-launch na lang, pero doon tayo papasok sa investment na bago pa lang bubuuin yung token. Halimbawa mga si Solana, kunwari Solana. Bago pa lang, hindi pa naiisip ang pangalan na Solana, mag-i-invest na tayo. Doon yung Capital 3.0. And then, Okay. yun yung pinakakuha niya. So, ibig sabihin, hindi pa talaga, let's say, ang pangalan ni Boomerang dati, nung mag-umpisa is, ano ba ang pangalan niya? Parang si Tarzan o something na ganun. Tarzan pa lang. Tapos, nakapag-decide sila na gawing Boomerang. So, nandun pa lang tayo kay Tarzan, investor na tayo. Tapos, pagka lumabas yan sa market, then of course, alam na natin na pagka lumabas sa market, sabihin natin Shiba Inu, di ba? Lumabas si market, si Shiba Inu. Bago lumabas si Shiba Inu, may investor na yan. Okay. Kaya tamang-tama talaga kasi nangangailangan ng Dodo ng liquidity sa ngayon. Yun. So yun yung purpose ni Capital. Hindi, okay na ako. Okay na ako doon, sir. Okay. Thank you, sir. At wag na kitang pahirapan. No problem. Steady pulse lang ako rito. Okay. Thank you. Any question pa po? I miss you, Sergio. Talaga? Mama, chup-chup. Okay, any question pa po? Any question? Now is the time. Ako po, Sir Dines. Sige, go ahead. Sir, total, inumpisahan na ni Sergio sa ganong question eh. Sige, go ahead. Pareho kami ng pero gusto ko lang linawin yung sakali yung refund, gusto kong i-convert doon sa 3.0 token. Yun, okay. Okay, ganito. Tandaan nyo ha, magkaiba ang Dodo at saka ang 3.0. Hindi siya magkapareho. Okay? Magkaibang product natin yan. Okay? So, ganito. Kung kay Capital 3.0, mo dadalhin yung sabi nga natin is naging refund mo. Okay? Ang only way mo yung gagawin doon is to convert it to TRC20. Ibenta mo sa akin or ibenta natin or pag lumabas na yung P2P natin, gawin mo siyang TRC20. Pag TRC20 na siya, wait, sorry. Mali pala. Teka lang ha, maglalagin lang ako sa Wasco. Do-double check ko lang. Parang may hindi ko alam kung mayroong Dali ha. Ayokong mali ang sagot natin.
Wait. Laging lang ako. Kasi parang hindi na kami magano sir, maglabas pa ng another Naintindihan ko, sir. capital kasi wala nang mailalabas. Naintindihan ko yun, sir. Naintindihan ko naman, sir. The feeling is mutual. Okay. Say Capital 3.0 assets. Capital 3.0. Oh, ganun nga. Okay. So tama nga yung inisip ko. So ganito, sir. Ibibenta mo yung BTC 20 USDT mo na nakuha mong refund. Diba, binenta mo sa akin, gagawin kong TRC20, bibigay mo sa akin yung BTC 20, bibigyan kita ng TRC20. Tapos yung TRC20 na yon, i-deposit mo kay WAS, papunta kay Capital 3.0. Ganun lang yung way. Okay? So ngayon, Pero sige sir, go ahead. antayin ko pa yung 100 days sir bago ko Oh, yun nga lang. maibenta. Yun nga lang sir, yun yung natin, yun yung downside a little bit. Pero Hindi na ako makahabol doon sa sa ICO. hindi sir, actually hindi lang naman kasi isang project meron tayo kay Capital 3.0. Meron tayong posibleng tatlong klase. Meron tayong short term, meron tayong mid term, at meron tayong long term. Meron tayong, let's say, 6 to 8 months or 6 months to 1 year. Meron tayong 1 to 3 years, at then meron tayong 10 to 20 years. Ganun yung project natin kay 3.0. So that depends pa rin sa mga allocation na makukuha natin. Sa ngayon, sir, yung sinasabi nating isang allocation, okay, sa ngayon, which is going to happen in the next 12 to 15 weeks. Yun baka nga hindi na natin muna abutan. But of course, let's say, halimbawa sir, nakakuha ka na ng $100 na refund, okay? Out of your 500, di ba? Yung $100 na yun, sir, pwede ka nang bumili kay Capital 3.0 kasi 100 ang minimum natin kay Capital 3.0. So, ibig sabihin, hindi ka na mag-start. It's best to start small rather than waiting for nothing, di ba? So, yun lang yun. So, Okay, mas maganda yung makasabay tayo oo nga, doon sir. sa first Oo. allocation kasi mas mura doon eh. Oh, yun nga, sir. Yun yung, actually, yun yung maganda talaga. Alam ko na alam mo yung ways of kung paano talaga lumago ang isang token, di ba? So, alam Pero ko na. yung sa sir, yung sa Dodo, Mhm. ganun pa rin yung sitwasyon. Antayin ko pa rin yung 100 days saka ko maibenta. Ayun, sir. Ganun din pa rin. Ganun pa rin yung kan mo. Kaya nga lang, sir, ang sabi ko nga, hindi ko alam kung paano o magkano ang license package o whatever na tawag nila doon. But of course, siguro hindi naman kailangan ng 100 days. Let me say, in 30 days, nakakuha ka na ng Sakali, kasi ipabot mo sa kay CEO yung ripa namin is hindi na lang namin kukunin just to divert another project na lang. Hindi ikaw ang unang nagtanong nung sa leadership. Lahat kami iisa nang iniisip, napakaganon na lang. Kaya lang ang pan lang kasi is Capital 3.0 is separate project talaga siya. Kasi ROI project kasi ang Capital 3.0, yung DeFi natin ay sabi nga natin decentralized finance. So kaya magkahiwalay siya. Kaya hindi sila pwedeng pagsamahin. So ang kailangang mangyari is to withdraw and then deposit papunta sa kabila. Yun lang yung way. Kahit ako, tamo Yung Dodo sir, di ba? Project din sa WAAS yun. yun, yung Dodo, pwede yun. Kaya lang, siyempre nga, Pwede. kaya lang hindi niya ginawa na lahat ng magdi-decide na halimbawa ako may 500 ako, hindi niya ginawa na ginawa niyang fair sa lahat na let's give you 1% a day. It doesn't matter who you are. So, ibig sabihin, even the leaders, I don't care kung marami kang laman sa loob na pera, basta you will get your 1% a day. So, yun yung ginawa Okay. niyang pan. Oh. So, walang discrimination na may favoritism, walang ganon. You will get your 1% because it is what it is, kung ano yung rules natin. Para maging fair. Kasi, to be honest, magiging unfair nga naman sa iba kasi para bang lalabas nun, nakuha mo lang buo yung sa'yo, isinwap mo lang sa ibang project di ba? Tapos yung iba nag-iintay ng 100 days, which is very unfair, di ba? So to make it fair to everyone, yun yung ginawa niya. So walang exception. Okay ba, sir?
At ito pa pala Okay. yun, sir, ang pahabol. Ang pahabol na tanong. Magkano ang gas fee dyan sa refund? Wala sir, wala kang gas fee. Okay, ganito. Ito naman ngayon ang next tanong. Mhm. Let's say 1%. Hmm. Kung ang $500 na license is equivalent sa rate ngayon ng Dodo is 4,200 Dodo. Okay. Paano na lang kaya kung i-suggest mo na lang na Dodo na lang kaya ang ibigay? Yun nga sir, yun ang point. Isa lang yan. Isa lang yan. Isa lang yan sa mga point ko. I mean nga sir, nga lang sir, kaya lang sabi nga natin, to be fair to everyone, in fairness to everyone, dapat kung paano kumukuha yung isa, ganun din kukuha yung lahat. Option yan, sir. Option Oh, yan. yun nga sir, kaya lang sa nakita kong desisyon ng CEO, it's going to be 1% a day. It doesn't matter kung gusto mong i-convert o hindi. If you want to convert, and then you have to wait na mabuo mo yung yung 1% a day mo. So yun yung Okay. Hindi wala palang alternative na may Wala. option yung tao. Wala. Ang- Bombay talaga. ang Bombay option talaga. ang option mo na lang is kapag nabuo mo, then you have to decide if you want quit, if you want out, or if you want to join, or if you want to do some projects. Okay. So another contract kumbaga. Yes, kumbaga na. So the decision is ours pa rin. Sabi nga natin kung gusto natin palibasa, sabi natin I want quit. O di you quit. Ibenta mo yung BTC 20 USDT mo and then go out, find anywhere, no problem. Okay. So yun yung isa sa mga ano ko. Yes. Yun kinlarify ko lang. Magantay na actually- lang ng 100. sir. Ano yan, sir? Ano Actually, yan? sir, Ano yan? Actually sir, doon pa lang sa leadership program, hindi lang kayo ni Sir Alan agad ang nagtanong na niyan. 10, parang 15 yata ang nagtanong na iisang tanong. Paano pwede bang i-convert na lang? Siyempre nga naman, nakita ko rin naman yung ako nasagot in fairness, lalong-lalo na yung mga passive income earner lang na gusto nang mag-quit. Paano naman sila, 'di ba? Na hindi sila magkukulong. Pero sa totoo lang, sir, this world is unfair. Kaya Alam naman natin wala yun, namang sir. fairness yun, sir. Ano naman natin yun, sir? So, Kaya General- yun yung nasa tao naman yun kung anong gusto niya eh. generally Regardless speaking, yan yan. general yan eh. speaking, Kaysa sa lipat-lipat, ganun din naman ang pupuntahan, di ba? Kung Ah, saan tayo pupunta, kung saan niya gusto, di dali niya tayo doon. yun nga, sir. Kung maganda naman yung pupuntahan, bakit hindi? Kaya nga, sir. Kung sa impyerno naman tayo pupunta, di kasama tayo sa kanya. Yun nga, sir. Pero yun lang sir ang sa nakita kong desisyon, I think hindi na yun makukuha. Even though sabi nga hindi lang kayo yung nagtanong. Leaders na nga yung nagtanong, but it was not Ben. Hindi talaga he want the same for everyone. So the same for everyone. Sige. Pero ganito, Hmm. ang 100 days wala siyang compensation kasi kung baga yung iba kung ang fairness ang gusto niya, 'di ba, yung iba diyan ilang buwan na, iba taon na nga eh, 'di ba? Mhm. In fairness doon sa pera nila na tenga diyan, Mhm. bakit hindi niya i-compensate kung fairness ang gusto niya? Let's say Bombay naman siya, 'di ba? Mahilig naman sila sa interest eh. O Mhm. di bigyan na lang nila kahit 2% ang tao. Kung ganyan din lang yung gusto niyang fairness, 'di ba? I don't think, sir, it's going to be fair naman on the company side. Kasi, syempre, yung company hindi naman siya nawala eh. Hindi naman siya nag-dissolve. Kaya So- nga, so kung- based sa bunganga, based sa bunganga niya kasi, sir, based sa lumabas sa bunganga niya, i-trade niya na lang daw. Sa bibig niya mismo manggaling yun. Mhm. Magti-trade na lang daw siya. Kasi 'di ba, kung ako wala akong alam diyan sa trade, pero ang alam ko lang diyan kumikita eh, 'di ba? Mhm. Mhm. Siyempre hindi naman yan tataya kung hindi ka kikita. Siyempre. Siyempre, ang trading hindi naman yan mahina lang yung 1% siguro sa isang araw sa ganyan kagagaling sa kanila. Mhm. Ako, hindi ako siguro isang buwan siguro. Mahina pa yung mga 0.5% yan. Mhm. Pero siyempre, kahit sino naman siguro, kahit bangko nga eh. 'Di ba, sabihin natin na mag-time deposit ka or maglagay ka sa bangko, kahit maliit yan, kahit 1% yan isang taon, at least may 1%, 'di ba? Yes. Yun So, yung point ko. hindi, Kung gusto niya fairness. Kung gusto Okay. niya fairness. Yes, sir. Makes sense. Makes sense, sir. Makes sense.
Okay. Yun nga lang sir, kumbaga sa in terms of distribution lang naman yung kwan niya kasi sabi nga natin since let's say the project is a failure na, kung i-consider na natin na failure yung project, but the point is ibabalik pa rin sa atin yung pera natin. So Tama. walang Wala namang question diyan, sir. Ibalik niya man o hindi. Mas maganda nga, wag niya na lang ibalik para wala nang kwentahan. Ang pinakamaganda kasi ganito, money market ito, sir, eh. 'Di ba? Arbitrage is money market 'yan. Yes. Para wala namang pinagkaiba sa buy low, sell high, 'di ba? Oo, Trading. oo. Kaya money market talaga ito. Oo. Money market means may gaining Yes, in every penny, 'di ba? Tama, sir. Kaya yun yung point ko. Kasi kung magre-refund lang din siya na ganyan, it takes 100 days. 'Di ba? Siyempre, roll the ball to the max. Yeah. Bombay nga talaga. Okay, gets na. Okay. Okay, tama sir. Kaya lang sir, yun. The decision is with him. Wala tayo sa decision kaya okay. But thank you sir. Thank you sa napakaganda na suggestion. Pwede ko rin naman magkaroon ng meeting, pwede ko rin itanong ba kung anong possibility, di ba? So yun, meron pa po ba tayong tanong? May question pa po ba tayo? Anyone na gusto nyong i-clarify doon sa mga sinabi ko? Yun. Anyone po? Hello po. Hello, Ma'am Beng. Nandiyan ka pala. Hindi ngayon napansin. Kumusta po? Hello, Sir Julius. Sir Julius pumasok pala. Hindi ko rin napansin. Sir, na-send ko na sa inyo yung account ni sa Telegram po. Okay, that's good. Di pa ako nagbukas ng Telegram. Para kontakin na lang. Okay, thank you, ma'am. Thank you for that. Ayun. Meron pa po ba tayong tanong? May kwan pa po tayo. Para at least malaman natin, now it's the time for you to ask the question kung ano yung sa loobin nyo. Kung may gusto kayong sabihin sa loobin. Di ba? Anything. Sir, may video ka ba doon sa sa training doon sa 3.0? Yes, sir. Sinend ko na sa GC natin yun. Pagka nag-scroll back ka sa GC natin doon, nakalagay na the best training, parang ganon, ang title nung nakalagay doon sa message ko. Pero, anong title, sir? di ba, send ko na lang ulit sa GC natin. Ang title noon parang the best, teka lang, ito ba yan? Nandito kasi yung aking one. Open ko lang ang aking YouTube. Para ma-review ko ulit yun. Best training yet? Sino ba yan? Wait. Yung kang Travis ba yun? Sir, training. Master training. Yan, best training to understand Capital 3.0. Yan ang title. Okay. Sa message ko. Tapos yung YouTube link niya nandun sa ilalim. Best training to understand Capital 3.0. May tanong ako, Coach. Go ahead, Mami. Yung about the our capital proof of reserve. Proof of reserve. Saan ba makikita doon sa dashboard natin? I-open mo nga yung dashboard mo kasi parang meron na akong nakita na sinabi niya na nandun na, titingnan mo kung tama yung makukuha mo, hindi, di ba? Wala pa ako nakikitang wallet, Mami. Sa dashboard sa WAS, di ba? Nakalagin ako ngayon, wala pa. Anong wala pa? Sa kwan yun, DeFi wallet, income wallet. Oo nga, wala pa. Hindi pa yun? Hindi yun. Ang income wallet mo is income mo yun sa affiliate. Ay, sa affiliate yun. Pero ang remaining doon, times 3, yun nandun ang yung remaining, yun yung potential earning mo pa, na magiging kikitain mo pa sa kwan. Halimbawa, ay, wala pa yung hindi pa na ilagay. Wala pa. Wala pa. Makikita mo doon, Bolt Horizon, parang nakalagay, Bolt Horizon
o whatever balance o credit o kung ano tatawag ni Chavez doon. O Buti Raison, yung proof of reserve ang nandun eh. Iba naman yun. nga yun. So yun ang kando sa proof of reserve wallet, parang gano'n siguro ilalagay niya doon sa natin. Sa Refund, sir. Dashboard. Mm, Sa dashboard. yes, ma'am. Ah, Mm. okay. At o nga pala, doon sa mga node owners, okay? Yan, yung pag tumaas ng BTCC. Node owners po natin, node 1 and 2, nag-offline tayo ng parang 2 or 3 days. Pero, Sayang. di mami, ang node natin kapag ka nagkaroon ng maintenance, nagkaroon ng kahit anong retrospectively, binibigay po yung lahat na na-miss natin na BTCC. So walang nawawala sa atin sa node. Maintenance. Oo. Pag nag-maintenance siya, kung isang buwan siyang maintenance, retroactive nilang ibabigay yung mga lahat ng na-miss natin by that time. So ngayon po, Yes. nag-online na uli yung node 1 and 2. So continuous na uli yung natin, nakuha na natin yung dapat nating makuha nung mag-maintenance sila. Node 3, and still configuring. Sabi nga natin hindi pa na configure, hindi pa tumatakbo pa lang. Kini-configure pa daw nila sa best. Node 4 nakabinbin kasi hindi pa tapos yung configuration ng mga node. So after the configuration ng mga node, ilalabas na uli yung pagbili ng node, then makakabili na tayo para sa node 4. So yung mga node 4 owner, wait lang tayo na igawin na i-live na uli ni Chavez ang pagbili ng nodes. So sa ngayon, waiting lang tayo, but nakasubmit na yung ating payment. So ibig sabihin, ready na tayo, hindi na tayo So kung magtaas man ng presyo ang node, pag inilabas ni Chavez, we are accepted. So node 4 is exempted sa pagtaas ng presyo. So yun po. Ito pa pala, sir. Sige, sir. Yes, sir. Baka pwede mong iparating doon sa poon na halimbawa yung refund. Yung refund na lang i-convert na lang kaya sa node. Pwede kaya yun? Hindi, sir, kasi ang node is $27,000 ang isa. Hindi, ano ba? Crowdfunding. Ha? Pwede naman yan prorate lang, di ba? Hindi, sir, kasi yung sinasabi kong nodes na kung bakit merong nodes, yun yung corpo namin na kung nodes. So nag-corpo kami, tigwa $100 per slot. Tapos kung ilang ang slot na gusto mong bilhin, tapos binuo namin yung $27,000 para bumili ng isang node. And then Okay. maghahati-hati kami dun sa pera according to the proportion of your slots. Okay. Yung nodes ba? Ano ba yung worth ng 27,000 na nodes? Actually, sir, ang nodes ay kikita ka ng BTCC every day, every minute, kumikita ka ng BTCC. Tapos ang yield mo is going to be 182% per year. Okay. So how about kung i-chop-chop nila sa small amount? No, sir, ang node kasi is a system na nagpapatakbo, nagsisecure ng blockchain. So hindi siya is like ano tawag dito? Hindi siya miners, na katulad ng miners na pwedeng maliit, pwedeng malaki, pwedeng isang system siya. Halimbawa ako, node owner ako, isang system 'yon na tatakbo 'yon para mapaganda, maging decentralized, more decentralized yung blockchain natin. So yun lang ang purpose nun, and that is the worth of the node. So that is $27,000. Kaya okay, ganito. Okay na. Naintindihan ko yun. Ito pa isa. Yung tawag dito. Halimbawa na lang. 'Di ba may mga staking naman, 'di ba? Paano na lang kaya kung halimbawa, yung license ko ayoko nang kunin. Huwag niya nang ilagay diyan sa WAAS. Gawin ko na lang staking yan, sir. Pwede kaya yun? Kasi hindi pa naman natanong yan, sir. Hindi naman natanong pa yan, sir. Sir, wala pa tayong staking program sa ngayon. So, magkakaroon lang tayo ng staking program kapag
inaccept na ni Visa si BTCC sa 9Pay card natin. So pag nagkaroon na tayo na, kasi naka-apply tayo kay Visa na itanggapin niya si BTCC para sa sabi nga natin panggastos sa 9Pay card. And then we will going to have that program of staking. Pero sa ngayon wala tayong staking program. Okay. Para di naman mahirapan si Shabes sa mag-refund ba? Sa dami ng refund. Yun nga lang. Parang isa-isa yan sa mga pinaka stake niya. Kahit 1% lang isang taon, okay na ako dyan. Sir, kaya lang wala pa tayong staking program. Okay, sir. Thank you. No problem. So any question pa po? Sir Julius? Do you have a question? Huli na ako. Ang naintindihan ko lang may refund. Paano bang proseso sa refund? Ganito sir ang refund. Okay. No problem sir. Okay. So Sir Julius, ganito ang process ng refund. Meron tayong 100 days program refund. You will get 1% a day sa WAS back office mo. Ang marireceive mo is USDT BTC20. Okay, every day for 100 days. So ngayon kung halimbawa at meron kang team, kumita ka sa affiliate program ng kahit magkano, it doesn't matter kung $1 or $500, babawasin yun dun sa refund mo. So ibig sabihin, halimbawa, $500 license mo, kumita ka sa WAS ng matching bonus na $10, so makukuha mo na lang is $490 na BTC20 USDT. Automatic na yan siya papasok pag yung kuan mo refund Yes, every day. yes, makikita mo siya sa WAS account mo, sir. Magkakaroon tayo ng wallet doon na para exclusively para sa refund. And yeah, it will start. Sabi nila it will be probably hopefully next week. The refund will start na. So pagka nakita na natin yung wallet sa WAS account natin, that means we are going to start the refund. Start on Monday. Monday, oh yeah, sir. Okay, Monday, that would be good. Wala na talaga ang boomerang. Actually, sir, hindi siya nawala. Ang nangyari ganito, hindi nila ititigil yung development. Tuloy-tuloy ang development ni Boomerang. Kaya lang, hindi na siya gagawin sa mga third-party network, kundi sa ating network na mismo kay BTC20. So, dun na siya ipatatakbuhin. Hindi na kay Polygon, hindi na kay kahit anong network. Kasi, ang naging problema, ang naging challenges natin kasi is binablock talaga ng mga networks ang trading na ginagawa natin, kaya nagkakaroon tayo ng issue. Every time na magkaka-create ng solution yung developers natin, one step forward, magkakaroon na naman ng problema, gagawa na naman ng magkakaroon naman ng another issue within the networks. So two step backward na naman yung developer natin para isolve again yung issue. So to stop the back and forth at makapag-develop directly, kumbaga makapag-move on forward talaga si Boomerang, ni-stop muna nila si Boomerang, and then Boomerang 2.0 will be launched in the next probably 3 to 4 months. Pag-launch ni Boomerang 3.0 at 2.0, nasa network na natin siya sa BTC20 networks, plus tayo na rin yung liquidity provider o yung plus loan provider. So ibig sabihin, mas maganda na yung magiging, kasi wala na tayong restriction dahil atin na yung network. So tapos ilalabas nila yung beta version ng Boomerang 2.0. Lahat ng license holder ni Boomerang, magkakaroon sila ng pre-flash loan or pre-allowance or pre-profit ceiling. Hindi ko alam kung paano nila gagawin. Basta may free, iraran nila yung test, tayo yung magte-test. And then kung kapag sabi natin, kung gusto natin na tayo ang magde-decide kung gusto nating ilabas sa market si Boomerang, meron tayong voting system na gagawin. So ang community ang magde-decide kung nagustuhan si Boomerang o hindi, si Boomerang 2.0 o hindi. So the decision now will go sa community kung talagang gusto nating ituloy si Boomerang o hindi, paglabas ni Boomerang 2.0. But of course, sabi ko nga, we will going to test it, tayong lahat ng mga license holder. Paano to wala na kasi akong naintindihan masyado eh. Ang naririnig ko lang yung may mga bago ngayong project. If gusto kong magkuhan sa mga bagong project, kailangan pa talaga yung gagamitin yung 9Pay talaga kuha, or else pwedeng hindi kuha? Sir, ang 9Pay ay payment solution lang yan. Ang 9Pay
is para yung crypto natin, magastos natin in a nice way, in the easiest way. Hindi na natin kailangan mag-convert, pumunta sa mga exchange, magkaroon P2P o whatever. Yun ang purpose ni 9Pay. So 9Pay is just a payment solution, isa sa product natin. Okay? Another Pero one, hindi sige sir. pero hindi pinipilit ang tao nga kukuha or pwedeng wala. No, sir. Walang obligasyon, walang pilitan, walang kahit ano. If you want to buy 9Pay, good. If you don't want, it's also good. No, wala pong walang obligasyon. Akala mo kasi lahat ng mag-join sa mga project, kailangan mayroon kang 90. Ay, hindi po. No, hindi po yun obligasyon. I believe Kasi dito sa mga nandito ngayon, 1-2 tao lang ang may 9Pay dito sa ngayon sa Zoom. But Ako lang ang bumili. they are all license holder ni Boomerang. So, yun. kasi hindi ko pa inaral yung mga ibang bagong project. Baka magustuhan ko, magtuloy-tuloy ako sa mga ibang project kung maganda. Ayun, sir. Kasi nagtagal na ako rito sa kahintay. Exactly, sir. Kaya kung anong meron, kahit na marami mang failed si Chavez, kung hindi naman nawawala, hindi naman na natakbo ang pera, di Exactly, sir. may mga bagong project siya, di is okay nga papasok ulit. Oh, sir. Basta, Tama, sir. So, sir, di ba nandun ka naman sa group na nagpapadala ko ng mga YouTube videos, yung mga trainings o yung mga master trainings, master class trainings na meron doon sa GC natin, those are yung sa mga projects natin, which is 9Pay, Capital 3.0, lalabas na rin si Dodo, okay? I-accept na muna natin si Boomerang kasi Boomerang is naka-hold, okay, until 3 to 4 months. So, yun. So, yung na project natin, meron po akong mga videos doon na pinopost na mismo yung nag-training yung mga leaders natin. And siguro by the next coming few days, pagka hindi ako masyadong busy, I will create na Tagalog version ng training ng ating Capital 3.0, ng ating 9Pay. Hindi lang po magkaroon pa ng pagkakataon, but yeah, hopefully magka-calm down na yung aking trabaho, hindi na ganun kahektik na dahil nagta-transition lang kami ngayon. So kaya naging busy lang ako, but of course, hopefully alam ko naman na hindi forever yung pagiging busy na yon. So I will be able to help out the team in Tagalog version para lahat po may kuha natin kasi most of the time yung kinakain nila yung English nila kasi yung alam natin ng mga Indian lalo yung nagte-training. So minsan may mga pagkakataon din natin maintindihan. So I will do my best po, kaya lang give me some time po ng konti kasi yung transition namin sa work is still ongoing. Kaya hindi ako nakakapag-zoom nga rin kahit yung dati ng Zoom natin, hindi ko na rin magawa muna for the meantime. But eventually, alam ko na makakapag-zoom din ako. Okay po, sir? okay. Pag kuha na lang, sunod siguro magtatanong lang ako kung may kuha na ako na magustuhan ko talaga yung project na mga bago Sir, ngayon. pagka libre ka ng pagkakataon na message mo ako, halimbawa, gabi lang dito, mga 7 p.m., mga 8, 9, mga umaga dyan, mga 6 p.m. dyan, so 10 a.m. dito, 10 p.m. dito, yun, pwede tayo magkakwentuhan, baliwanag ko sa iyo yung mga gusto mong malaman. Yan. Hello, Ma'am Okay lang Felicia. yan. Kunting kuha lang tayo. Nandito ako sa Saudi. Oh, no problem, sir. Ayun, nasa Saudi ka pala. 3 hours ahead Kunting ka lang lang. oras natin. 3 hours pa lang ahead mo sa akin. Oo. Oh, yun. Siguro pag may tanong na ako kung may magustuhan ako. Message mo ako, sir. PM mo lang ako, sir. At lahat ng kwan mo, pipilitin natin sagutin ng hanggang sa makakaya natin, sir. Sige, salamat. Nang problema. Hello, Ma'am Felisa. Kumusta po? What is the progress for Boomerang, please? So, Ma'am, hello, Ma'am Felisa. Okay, ulitin ko po yung sinabi ko kay Sir Julius. Boomerang is on hold for now dahil sa mga challenges na nagiging, sabi nga natin, naging problem na hinakaharap. So, yung development is continuous. Mapupunta na yung development niya. Ita-transfer na siya from other networks like Polygon to our network, which is the BTC20. Okay? And then, once it's transferred to BTC20, then they will launch Boomerang 2.0. And then if they launch Boomerang 2.0, everyone who has purchased or have a license or has the license in Boomerang will be able to get
free flash loan or free profit ceiling or whatever they called it is. I don't know how. For now, we will be able to make the test of everything. It's the beta version. We are going to test, and then at the end of the day, we are going to vote if we like Boomerang to be out in the market or not. So basically, that's how Boomerang is. So they said Boomerang will be in development for the next 3 to 4 months, and then they will launch the new version of Boomerang under BTC20 blockchain. Then for now, since that is on hold, everyone will get the refund of their seed money. Okay? So your capital will be returned on a 100-day refund program. So that means you will get 1% per day of your capital on your WAS account. So you'll be able to see that on your WAS account. As I said, probably Monday it will start. And then if you earned something in the affiliate side, that means it will be deducted on your capital. So because that is called your earning, you already got your earnings. So let's say you have a $500 capital in Boomerang, you earn $100 in affiliate marketing. So that means you will be able to get only $400. Get returned to you 1% per day for 100 days. Is it clear, ma'am? Chavez will refund our investment of license. Yes, ma'am. He will refund all the investment license. If you don't do network marketing or affiliate marketing, you don't earn anything that, then you will get the full seed money of yung seed money mo or the capital. So everyone who has a license will get all their seed money. Okay? So that's how the process, but the process is, like I mentioned, 100 days refund program, 1% per day. You will be able to get that. Yes, 1% per day in your WAS account in USDT BTC20. Sir RJ, 1% based on remain balance or purchase license. On purchase license, Sir RJ, based on purchase license, as long as you don't have income in the affiliate side like check match bonus or direct referral, kapag kumita ka doon, that means it will be deducted on your capital. But kung wala kang kinita, you're a passive income earner, you put $500, then you will get your $500 in 100 days. That makes sense? Oh, Ma'am Pilisa, Chavez said probably it will start giving out the 1% on Monday. So on Monday, you'll get 1% per day for 100 days. Any more question? Sir Dennis, Go ahead, sir. yung RIPA namin, pwede namin yun ma-transfer doon sa Amitamas para sa pang-harvest sa BTCC. Yes, sir. Definitely 100%. Kailan kaya matapos yung configuration sa Node 3, sir? Sino ba yung nag-configure, sir? Akala ko ikaw. No, si Chavez din na nagko-configure. Yung developers din na nagko-configure. Malalaman natin yun, sir, na configure na siya kapag nag-start ng mag-tick yung clock natin. Yung pinakang clock natin is yung BTCC natin kumikita na tayo. Okay po. Para pandagdag doon sa harvesting natin. Oh, yes, exactly. Yan ang maganda, pang-harvest. So, actually, Ma'am Pilisa, no, I would say na hindi naman talaga siya or not exactly ginagamit yung pera because remember we are in the affiliate marketing. So affiliate marketing, remember that 65% of our investment goes to the direct referrals, income bonus, whatever bonuses, Ascension Club rewards, full rewards.
lahat po yun pumupunta sa tao. So it goes back to the people, okay? 35% goes back to, sabi nga natin, to the company, the operations, developers, kailangan nila sumweldo, those are the things that we should remember, that affiliate marketing is really, really working well for everyone, to be honest. But of course, we need to know that if you are really a passive income earner, of course, something that we have to remember, that we thought that the full amount of money goes to the company itself. Hindi po. Okay? We have the affiliate side. Yun lang po yung yun po yung way to understand na not all the money that we paid, let's say kung $500 times 100,000 people, yung pong 65% noon goes back to the people earning, of course, their own direct referrals, check match bonus, pool income, Ascension Club rewards, etc., etc. And of course, for the company operations, yung pong 35%, and whatever sabi nga natin, how the company survived. Remember, we are already 1 year old on the BTCC part. Okay? The company is existing for over or almost 2 years now. But kaya lang, nagkaroon ng difference, nagkaroon ng change of management, and right now, another 1 year has passed and still growing. The company is still growing. So, I hope naintindihan nyo rin yun. No? That's the reason why na akala natin yung $500 natin goes directly kay Sabesno. Okay? The affiliate marketing side, hindi po magtatagal dito hindi po tayo magtatagal nang wala yung affiliate marketing. Hindi po magtatagal ang company nang walang affiliate marketing. And besides, Chavez is doing his best. I know maraming failures, but I believe still the vision is still there. Okay? So yeah, I earned my referral balance is 420. I earned referral, so my balance is 425. So my meaning 1% based on 425 or 500. So 425, 1%, Sir RJ. Okay? Since you earned in the affiliate side, so it will be deducted. So you earn $75, so 425, 1% per day. Yun po, in 100 days, you will get $425. Okay. Yes, we placed it since March. And if we put it to our P2P business, we can have a minimum of 22% monthly. I understand that, Ma'am Pilisa, of course, that's the risk we take. In every investment, in everything that we decide for, that's the decision that we have to take. We take the risk. We have to live it. Honestly, even me, I can say if my money was put to other project, definitely I earned a lot. But of course, because of the decision that I made, because of the belief that I made, because of the belief of the company, because of the belief of what he can do. Of course, I take myself fully responsible of my decision. So yes, I'm really I know how you feel. I know the feeling, but it's so sad that everything doesn't go well. But of course, the good thing is we never lost anything. The one thing that we should be grateful is we never lost anything. Remember, I believe 80% of the community says Chavez is a scammer. How would we say that he is a scammer if he would return our seed capital, right? So I hope that Yes, is sir. something that we can be grateful of, because if we don't, if we considered ourselves get scammed, then consider your money is gone. Yes, sir. Ito pa isa. Ito suggestion lang po, sir. Mhm. Sabi mo, based sa sinabi mo, 3 to 4 months, bumirang 2.0, right? Based naman sa sinabi mo, na based din ito sa community. Di ba? Mhm. Isa rin ako sa community, sir. Tama? Yes, you are. Pwede ba ako na antayin ko na lang yung 3 to 4 months na time na yan? Kasi ano pang makukuha kong benefit kung i-refund ko ang nandyan na? Sir, Di if ba?
Sir, if you wait 4 months, that is 120 days. Sobra-sobra pa yun para sa refund mo. Hindi, kung 100 days ba? 3 to 4 months ang base sa sinasabi mo na 3 to 4 months, Oo nga, sir. ano nila yung, let's say, kung $500 lang yung license kasi Ah. yun lang ang kaya ng bulsa natin, di ba? Mhm. At kung based naman sa sinabi mo na 3 to 4 months, babalik yung boomerang na yan, whether Mhm. we like it or not, Mhm. based din sa community, Mhm. wala bang option ang community na kung halimbawa na pwede ba silang magtanong na kung mag-refund or hindi? Pwede ba yon? Kasi ako ayoko kung mare. Kasi ganun din yan sir Maraming proseso pa yan, ibabalik, kukunin, ibabalik din. Ganun din I think, sir, it decided na ibalik talaga. Ibalik talaga. Balik Kaya talaga. kung ganyan din lang na ibabalik niya, okay lang, walang problema yun. Yun nga, at wala namang gas fee, kaya mababalik din sa 100 days. Tama. 100 days. So, something na kan. And besides, sabi nga natin, pag lumabas si Boomerang 2.0, meron tayong trial version, tayo yung magte-test, pero hindi natin gagamitin sa sarili nating pera. Meron tayong free na access. Kung magkano man yun, I don't know. But at least we are the one who's going to test. Then we will be able to decide kung gusto nating bumalik si Boomerang. o hindi. Para masiyahan sa sir, total, nagamit niya na rin yung pera ng ilang buwan, then another 3 to 4 months. Para masiyahan talaga siya. Yes. Kasi kung ganyan din lang yung ibig sabihin na kung system nila yung susundin natin, pera naman natin yan, di ba? Yes. Kaya may option din naman tayo, may choice din naman tayo, di ba? Yes, sir. Kaya kung mas maganda pa nga, wag na lang nilang i-refund. Yun nga, sir. Kaya lang, I think it has been decided. So, the only thing we need to do is comply and then accept. Hindi, sa akin lang naman yan, sir. Sa Yes, akin lang yeah, yan, nga, sir. sir. Naintindihan ko, sir. I understand your point. At you have a point, sir. Exactly. You have the point there. Sanay naman tayo sa sunugan, sir Kaya walang Yes, problema yan, sir. Yes, sir. Yes, sir. Walang problema yan, mga ganyan. Kaya yun yung point ko. Kasi ganun din yan, pabalik-balik, paulit-ulit. Then, kung ano-ano pa, di ba? Yes. Ang buhay sa mundong ito, gamitan lang. Kaya okay lang yan. Okay lang yan. Para ma-enjoy sana niya, ma-enjoy niya talaga another 3 to 4 months, di ba? Yes, sir. Yung Yes. sa akin lang yan, sir. Sa akin lang yan, sir. No problem, Thank you, sir. sir. Thank you for your concern. Thank you for your honesty, sir. Thank you. Okay. It is indeed a great gesture of Chavez because he is returning our initial investment. Most of us experience a lot of platforms that never get back our money. Just be grateful that we can get it back. Yes, Ma'am Grace. Thank you so much for that. So, yun po. Really. Oh, Sir Greg, go ahead. Any question? Nakamute ka, sir. Nakamute ka. Pindutin mo yung mic. Nakamute ka, sir. Nakamute ka. Hindi pa, sir. Hindi pa. Pindutin mo yung mic. Hindi pa, sir. Ito, sir. I-request kita ng unmute. I-ikan mo, accept mo. Yes. Hindi, sir. Hindi kita naririnig Naka-mute ka Di ba yung camera mo? Okay. Yan. Okay na. Okay na, Sir Greg. Sir Greg, Sa kumusta? akin din, in my case also, kung mayroon naman pala talagang chances na may opportunity tayo na to continue. Sa akin nga sana, wag na lang ibalik, tuloy-tuloy na lang. Pero kung talagang decided na ang kumpanya na ibalik, anyway, mayroon naman rin chance kung pag maglagay na naman sa trial version, hindi man din tayo magagastos. Pero maglagay pa rin tayo pagkatapos niyan kung magustuhan natin o hindi, di ba, sir? Yes, at yun pwede natin gamitin nga yung na-refund natin. At least ang sa trial version, so parang free din siya. Magkano ang trial version, sir? Hindi pa na Wala pa, sir. Wala magkano? pang concept. Let's wait for the development to finish first and then probably magde-decide sila kung magkano, kung paano. So, yun lang. So, ang na lang natin is yung development muna ang dapat matapos. So, bakit sir na gumawa ng other version? Mayroon bang problema doon sa gumagawa or sa mga taong partners natin sa Parang nakita ko yun, parang ganun ang nangyari. Ganito, sir. Ganito ang naging sitwasyon. Napansin natin, di ba, frustrating yung mga trades natin. Hindi tayo makapag-trade. Lagi tayong So, sa dami ng challenges,
yung mga challenges na kasi na yun, hindi kasi si Boomerang ang problema. Ang problema kasi yung mga network na kinuha natin, especially Polygon. Kasi nakikita nila na para bang inaagawan natin sila ng business. Yung trading natin kay Boomerang is like parang naaagawan ng business si Polygon. So, gumagawa sila ng way. That's it. Yan ang nakita ko, sir. Yan ang nakita ko. Yan. Nakita ko yan. Naisip ko nga, kaya nagsuggest ako kung maaari sana, magiging staking platform na lang, naglagay kami ng kayo na lang ang mag-trade para hindi masyado magulo sa system. Yan. Di ba? Nagsuggest ako niyan. Yan nga, Kasi sir. nakikita ko, sisilot talaga yung ibang network. Yes. So, yun. Nakita. At least nakita na nilahad nyo rin ngayon na ganun talaga nangyari. Pero nakita ko yan, sigurado. Oo nga, Sabi sir. ko nga, nagsuggest ako, sir, na lang kami, staking na lang kami. Kayo nang gagawa dyan kasi mabuti na lang gawa tayo ng sarili natin na para sigurado walang nakikialam kasi sa simula bakit maganda ang sa trial natin nung nag-launch na bigla lang. Kasi nga Sinadya ganun. nila yun para nasa sapawan natin sila. Yan, sir. So yun din yung reason, 'di ba, dapat nga madadagdagan tayo ng network. Every time na papasokin natin yung network, nagkukuha sila, pinagbibigyan nila ng una hanggang 10, hanggang 20. Tapos pagka marami na, biblock na nila. So hahanap na naman sila ng solusyon. So anong nangyayari? Hindi tayo makamove forward dahil doon sa mga challenges. Tapos dadagdag pa yung mga makukulit, yung gumagawa ng bot na gustong pumasok sa system natin, gustong makuha yung diskarte ni AI, maraming mga way. Yung mga bot, yung mga hacker, alam ba natin na hindi rin nila So ngayon, makuha. sir, gumawa ng paraan ang kumpanya natin, yung Boomerang mismo, na hindi na siya ma-intervene ng ibang mga Yes. ganun ba? Yes, sir. So ngayon ang gagawin, Sana. ilalabas si Boomerang 2.0 hindi na sa mga blockchain na Polygon, na Base, hindi na sa sariling blockchain na natin sila ilalabas para walang restriction. At least Yes. walang restriction. Wala na kasi Yan. atin na yung blockchain eh. Oo, siyempre. Oo. At least wala na talaga restrictions kasi sarili natin eh. Exactly, sir. So, Pasalamat din ako talaga kay Shabis at least kahit pa paano. Yun, nakita ko na yun dati pa eh. So yun Kaya talaga. nga ako But of kasi course, nakita ko talaga yun kung ano nangyari. but of course, Naisip ko yun. dahil nga naman na i-hold nila yung Boomerang, and of course gusto rin naman na Isabes na hindi lalong madismaya yung tao kasi disappointed na nga sa hindi nangyari, di ba, yung expectation. So ang ginawa niya habang naka-hold, sige, i-refund ko na lang muna yung mga puhunan ninyo para at least kung gusto niyo nang magpunta sa iba, di pumunta kayo sa iba. Kung gusto niyo mag-stay kayo. So you have a decision na nasa sa inyo na. Hawak niyo yung decision, nasa sa inyo yun. So ganun lang yung which is good. Dahil kung gusto mo talagang umalis na sa sawas, hindi ka lang makaalis dahil nandito yung pera mo. Now it's the time for you na mag-wait ka lang ng kung labas mo yung pera mo, then quit. Wala nang problema, di ba? So ganun lang yung natin. So maganda yung natin. So we have an option if you want to stay or if you want to quit. Kung sa sarili na natin, ang waas na natin, sarili nating blockchain ang gagawa, talagang sa tingin ko talagang reliable na talaga yun kasi walang interference sa ibang network. Shabes should study it before. Sige sir, yun lang. Salamat. At You're least welcome. nasagot Salamat din, Sir Greg. Salamat din, Sir Greg, sa tanong. Okay. Thank you. Sige. Shabes should study it before he is soliciting money from community. I really hope Shabes is doing the right motive. Yes, ma'am. Actually, hindi rin lang talaga nila ini-expect because kung naaalala niyo yung beta version, di ba, talo na sinasabi nga ni Sir Greg, nung naaalala niyo yung beta version, ang ganda ng tinatakbo. It's because siyempre bago pa lang, di ba? Bagong system, hindi pa siya nakakatawag ng atensyon, hindi pa siya nakakatawag ng So nung naging massive na yung trading, siyempre mapapansin ka na, di ba? Pagka lumalaki ka na, napapansin ka na eh. Ganun ito, opinion ko lang naman to, Ma'am Pilisa. This is my opinion. So if you get, sabi nga natin, you get to the top, you are climbing to the top, then you will be starting to get noticed. And then they would think na, okay, I am bigger than you, so you are just jumping on my system. So mga ganon. So those challenges probably they expect
na this is not going to be a challenge, but at the end of the day, it becomes a challenge. So, yeah, I believe they learned a lesson a lot from Boomerang, which is from that lesson, I believe this new project, this new trading platform, which is the index trading that will happen in the crypto industry, will be a good lesson learned that they have. So, kaya ilalabas na nila yan sa atin. But yeah, I believe the motive is still pure. The intention is still honest. So, yun yung nakikita ko sa kanya. So, because, yeah, tama nga, sabi ko nga, kahit paulit-ulitin nating sabihin, that's the sinabi din ni Ma'am Grace, and you might agree or not, that it's something that no one will give back our money kapag sabi nga natin, nag-failed yung project. If project goes sideways, wala na tayong magagawa but to move on. But this time, ang pag-move on natin is something na meron tayong nakuha, merong bumalik sa atin, which is, even though hindi man kumita, hindi man nawan, ang importante hindi nawala. I mean, if you don't lost anything, that means pa rin tayo, di ba? Maganda pa rin yung sa atin, yung balik sa atin nun. Kasi we don't lose anything. Hindi, ang nawala lang sa atin is profit. Sabihin na natin profit. Remember, yung even though hindi man ganun kalaki, imagine, for 1 year, kumita ka ng say $30. Hindi mo naman makikita yung $30 na yun sa kalsada, di ba? Hindi natin makikita. We cannot get it somewhere in the road. You cannot pick it up. If you saw $10 in the parking lot, definitely you will pick it up. And then that $10 will not will not grow until you invest it, di ba? So, yeah, I am really sure that the intention is really pure. Thank you, Ma'am Felisa. Coach, suggestion lang, baka pwede first refund 100 tapos mag 1%. That's a very good question, Coach Pelpol. Believe talaga ako sa'yo, no? Isa ka talaga sa mga mag-isip na kwan. But, again, Coach Pelpol, you are not the first person. Mga leaders, siyempre sila lang yung kwan. Ganito yung sa tao, we need this kasi yung tao ko ganyan, kailangan nila ganyan. So pwede bang unahin mo yung ganito? So that's a very good suggestion, Coach. But I think decided na just na natin. So sorry to say, si Coach, kahit i-suggest ko yan, definitely, dahil marami nang nag-suggest. Okay ba, Coach Pilpol? Kaya talaga, napakagaling mo talaga. Isa ka talaga. Yan po. Okay, any question pa po? Oh, yes. Sir Greg, may tanong ka pa, sir? Wala na. Nakataas pa kasi yung kamay. Okay, any question pa po? Any clarifications? Okay, kung wala na po, I am going to give you your days, your night, your morning. No, thank you so much for attending. I hope nalinis niyo. Kung meron kayong gustong itanong, may gusto pa kayong linawin. Okay? Alam niyo kung saan niyo ako matatagpuan. I will do my best na magkaroon tayo ng probably kung bukas kakausapin ko si Joe kung makakapag-zoom tayo ng mas maaga, probably 4 PM tomorrow para makakuan din kayo. Yeah, thank you, sir. So, para maka-attend din kayo yung mga nasa Pilipinas, that would be 11 PM dyan. Let's see. Okay po. So, thank you so much po. Good luck sa ating lahat on our new ventures. Boomerang is still here. Let's give him a chance para ma-develop siya ng fully rather than makita natin na na-disappoint tayo, but it's a good decision that I believe it's a very good decision that they did. Okay? So, thank you so much po. I give you all the weekend. Happy weekend. God bless everyone. See you po tayo sa kwan. Remember, sabihin niyo po may recording tong ating Zoom. Then they can watch. Ipamigay niyo po sa mga team natin. Okay po? So, salamat Pastor Don, Coach Melpol, Sir RJ, Ma'am Pilisa, thank you so much. Ma'am Jacqueline, Sir Ever, Sir Johnny, Ma'am Bibi, Sir Greg, Sir Alan, Coach Noel, thank you so much. Thank you sa mga naunang umalis na. Thank you din pa.
Pahatid na lang natin itong recording natin. Sir, thank you po. Bye-bye po. God bless. God bless everyone. God bless. Salamat Bye-bye. po.